Welcome back mga ka-express at ngayong araw, may isang napakainit na balita na sumabog hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo ng basketball, lalong-lalo na sa mga loyal na sumasabay sa kararan ni Kai Sotto. Yes mga ka-express, official na, 5 minutes ago lang, pumirma na muli si Kai Sotto para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League. Pero teka lang, bago ka mag-isip na ay, balik Japan lang pala. Tandaan, ang bawat galaw ni Kai ay may mas malalim na kahulugan. Kaya dumikit ka na at siguraduhin mong mapapanood mo to hanggang dulo dahil ang kwentong ito, posibleng simula na ng pinakamalaking pagbabalik ni Kai papuntang NBA. Hindi biro ang balitang ito. Sa kabila ng lahat ng naranasan ni Kai nitong nakaraang taon, injury, setbacks, speculations, ngayon malinaw na malinaw ang mensahe ng Koshigaya Alphas. Hindi pa tapos ang laban ni Kai. At kung may team na willing mag-invest muli sa kanya, kahit hindi pa siya fully recovered, abay, malaking kumpiyansa yan, hindi lang sa potential, kundi sa overall value ni Kai bilang player. Kasi isipin nito mga ka-express, anong team ang papayag magbigay ng kontrata sa isang player na hindi pa 100%? Kung di sila naniniwala na maibalik nito ang kanyang prime form. Ang muling pagpirma ni Kai sa Koshigaya Alphas ay isang senyales, isang very loud and clear na mensahe na malapit na siyang bumalik sa court. Mas matibay, mas mataas tumalon, mas matapang, mas game ready. At sa lahat ng naging paghihirap at pagkadismaya, tila ito na ang simula ng redemption arc ni Kai. Oo, na-delay man ang kanyang NBA journey, pero hindi ito nangangahulugang tapos na. In fact, mas mukhang pinanday na siya para sa mas malaking laban. Kaya sa mga nagsasabing, sayang, balik Japan lang siya, teka lang. Alam niyo bang hindi basta-basta ang kontrata ni Kai? Hindi ito yung typical na locked-in na wala ng ibang options. May mga insider sources na nagsasabing may opt-out clause ang kontrata, so ibig sabihin, kapag may NBA team na kumatok, pwede siyang umalis agad. Hindi siya nakatali, hindi ito goodbye NBA, kundi isang tactical na 1 more year of preparation para sa mas matayog na ambisyon. At kung susuriin natin ang galaw ng mga players na nauna sa kanya, hindi malayo ang strategy ni Kai. Maraming international players na ginamit ang pro leagues tulad ng Japan, Australia o Europe bilang launchpad papuntang NBA. Gamit ang isang taon na consistent playing time, leadership role at dominance statistics, nagiging mas attractive sila sa mga NBA scouts. At yan ang planong gawin ni Kai. Dominate now, fly later. So imagine nyo lang mga ka-express, isang taon na punong-puno ng highlights ni Kai sa Japan, kung saan siya ang maging defensive anchor, rebounding monster at offensive threat ng Alphas. Kung mag-average siya ng double-double every game, at kung madadala niya ang Koshigaya Alphas sa playoffs, o baka pati sa championship, hindi imposibleng mapasama siya sa radar ng NBA General Managers ulit. At kung makuha pa niya ang MVP o Defensive Player of the Year award, boom! Lahat ng mata babalik kay Kai. Pero hindi lang sa club basketball nakasentro ang kanyang comeback, dahil ayon din sa mga ulat, pinapayagan siya ng kontrata niyang sumali sa mga FIBA sanctioned tournaments. At alam natin kung gaano kahalaga to sa exposure ng isang player. Sa FIBA Asia Cup, FIBA World Cup qualifiers, lahat yan ay pagkakataon para i-showcase ni Kai ang kanyang improvement, hindi lang sa harap ng Asian audience, kundi sa buong mundo. Kung sa ganyang level ay makapanglaro si Kai laban sa mga NBA caliber players at national team stars, mas malaki ang chance niyang mapansin at ma-scout ulit. Well, hindi lingid sa atin na may mga analyst na medyo nawala ng tiwala sa trajectory ni Kai, pero ngayon bumabalik ang momentum. Kasi hindi basta-basta ang move na ito. May strategy, may foresight, may determination, isang taon ng focus, isang taon ng grind, isang taon ng panibagong Kai Sotto. At hindi rin natin pwedeng baliwalain ang role ng kanyang support system. Ang kanyang pamilya, coaches, agent at lalo na ang mga fans
Tayong lahat na hindi bumitaw sa kanya kahit nung mga panahong tila walang kasiguraduhan. At ngayon, tayo rin ang magiging saksi sa unti-unting pagbabalik ng batang tinatawag nating pambansang tower. Ngayon ang tanong ng ilan, bakit nga ba hindi muna magstay si Kai sa US para mag-training o maghanap ng G-League opportunity? Well, simple lang ang sagot. Minsan, kailangan mo munang lumayo para lumakas, bumalik sa roots mo, mag-reflect at bumuo ng panibagong game plan. At sa Koshigaya Alphas, nakakuha si Kai ng lahat ng yon, playing time, responsibilidad, at higit sa lahat, kumpiyansa. Hindi madaling mag-recover mula sa injury, lalo na kung alam mong maraming umaasa sa iyo. Pero si Kai, hindi nagpadala sa pressure, tahimik lang siyang nagtrabaho sa likod ng kamera, at ngayon, eto na ulit siya. Handa na muling pasabugin ang court. Kung dati ay napunta siya sa bench ng mga teams na hindi marunong mag-develop ng mga big man tulad niya, ngayon ay makakalaro siya sa sistemang babagay sa kanya, kung saan siya ang magiging sentro ng opensa at depensa. At sa ganitong setup, dito natin makikita ang tunay na Kai Sotto unleashed. Mga ka-express, sa panahon ngayon, sobrang bilis ng balita. Madaling mawala ng pag-asa kapag hindi agad natutupad ang pangarap ng isang atleta. Pero sa kwento ni Kai, natutunan natin na ang bawat delay, may dahilan. Minsan kailangan mo munang masaktan, mabigo at matutong bumangon. At yan ang rason kung bakit dapat natin siyang suportahan ngayon. Dahil hindi ito ang katapusan ng kanyang NBA dream, ito ang relaunch. Isang taon sa Koshigaya Alphas, isang taon ng panibagong Kai, at kung sa taong ito ay magawa niyang ipakita ang kanyang full potential, hindi na natin kailangang maghintay ng draft o Summer League invitation. Maaaring anytime, tumawag ang NBA. Ang paglalagda muli ni Kai para sa Koshigaya Alphas, malinaw na hindi pa tapos ang kanyang laban, bagkus ito pa lamang ang simula ng isang mas matatag na kabanata sa kanyang basketball journey. Sa halip na ituring itong hakbang pabalik, ito ay isang strategic decision para buuin muli ang kanyang sarili, palakasin ang kanyang laro at ipakita sa buong mundo na ang kanyang potential ay hindi kailanman nawala, na delay lang. Sa ligang ito sa Japan, bibigyan siya ng sapat na minuto, tiwala at opportunity na ipamalas ang kanyang tunay na galing bilang isang elite big man. At ito ang Express Info, na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe na.